walang nakukulong sa utang, pero sa swindling at estafa, meron. So, ito po sa sinalihang benta slot, paluwagan. Ito na naman, nadinig na naman natin to. Isa palang scam. Yan naman ang naisidulog po ng isang biktima mula sa Pandi, Bulacan. Mula sa katransaksyon, hindi umano binigay ang kanilang payout. Para sa detalye, nasa kabilang linya po ang nagre-reklamo, si Ma'am Gia Fajardo. Magandang hapon po, Ma'am Gia. Hello po, sir. Good afternoon Yes, po. Rinig po ako. Yes. Loud and clear. Sige, go ahead po. Kwento nyo sa amin Okay, paano sir. kayo na-scam niyan. Regarding si John sa Benta Slot Paluwagan, since sabi niya po siya po yung handler or admin, ang ginagawa niya po kasi is pinapaturns niya. For example po, meron 100 slot. Yung 100 slot na yun, sir, ipapaturns niya. Sa GC po kasi, sir, 81 kaming katao. Halimbawa na yun, kumbaga, ang 100 slot na yun, per slot is 1,000. 1,000 turns 1,500 kalimitan sa GC namin. So ayun sir, ganun yung lagi niyang ginagawa sa amin. Then may mga of transaction siya na may napapa-payout niya via cash, via online, via bank. So kami trusted namin. And minsan din naman po sa lugar namin, actually mostly po ng mga na-scam niya sa amin or naloko niya, is taga dito lang din po sa Pandi, Bulacan. So kaya kami, nagtiwala kami kasi minsan siya pa po ang naniningil, minsan magbibigay kami sa bahay nila via cash. So trusted kami, hindi po kami tatakbuhan. So eto na nga po, may idinidiin na siyang tao na si pampangalan Dayan Castro na nakapag-abono daw po siya doon kasi yung time po ng May 8, ng turn si Dayan Castro, which is, dapat po sir na siya ang admin, kung alam niyang magkakapalyado na, is hindi niya yan ng permiso yung tao na yon. Then after po noon, May 8, May 10, ayun na lagi niya nang tinuturo yung tao na yon about sa wala na nga daw po siyang mailabas kasi nagtapan na siya ng mga tubo sa amin dahil sa turns. Kasi sir, for example, 5,000 turns, 7,500. So kung nga nandoon sa Luwagan ng pay in, pay out, may engganyo kami. Kasi sabihin na natin easy money. Sa naman po, easy money, okay go, sige, magbibigay kami sa ng 5,000. Sa loob lang naman 3 araw is magiging 7,000, susugal na namin. Kasi lagi siyang may pinapakita, sir, na 300,000 paluwagan, 100,000, 50K, and minsan yung mga nandun po sa member na yon is nasa din po namin, nasa GC namin, kaya trusted namin siya. So eto na sir, nagkabukingan na kami, na yung mismo din palang ilag na nagbigay din naman din talaga ng pera, pero humarap sa amin. Neto na nalaman namin na iniikot-ikot niya kami, na sa kanya po pumasok lahat ng pera. Ang mostly na ginagamit niya pong GCash kasi wala po siya ng GCash eh. Eto pa sir, yung mga pinrovide niya sa aming mga ID is peke. So kami, na-alarma na po kami. Okay. So na-part namin, Sige. wala na to, niloko na ho kami. Ano po yung total ayun na naloko sa inyo? Lahat? Ikot-ikot na kami. Sabi niya, sige, wala namang makukulong eh. Sabi niya, wala namang makukulong. Nadinig na naman natin yan. Ay, nako. Magkano po daw lahat? Ayun na naman ang Yung dahilan. na-involve na Alam pera. nila eh. Sa bilang nyo, magkano Actually, po? sa 81% po kami, halos ang nakuha niyo po sa amin, 2.5 million. 2.5? Malaki yan pala. Yes. Teka, pakiulit ha. Sabi mo, wala siyang sariling GCash. Yes po. Ang sinabi niya po kasi sa ako po personally, kasi minsan po kasi nakikipag kami sa kanya, banding kasi ang nasa bahay lang po siya, tsaka yung anak niya, kasi po yung asawa niya is seaman. So wala siyang kasama. Sabi ko, girl, bakit wala kang ID? Kako, wala yung ID ko kasi nung uminom ako, nanakaw pati yung cellphone ko. So naniwala. 2.5 million? So sige, okay na. 2.8. Magulat-gulat po ako. Sa iba pa lang naming member, may mga naipang PhilHealth ID at National ID. Alright, sige, di bale. So nalaman na namin na fraud na po. Ma'am Gia, di bale, malinaw na kung paano kayo niloko at kung magkano yung amount.
Ating Weng, nakakamagkano na yung mga naloko today? Ilang milyon Ano na naman, almost 4 million na. Almost Yung araw 4 pa lang million na to, na. Today lang, yung mga sumbong na mga scam na yan. Oh my goodness. Pero sir, alamin natin kay Miss Gia, yung Oo. sa inyong pera lang po, Ma'am Gia, magkano po yung sa inyo? Personal. Ako po, sa akin po, personally, 147K. Malaki yun. Meron pa po, Malaki pa rin. isa akong kasama po, marami po kami dito. Iba 300, meron din pong 280, yung iba 60K, Kaya umabot 50K. ng milyon. Kaya 2.5. 2.5. Grabe. Sobra, no? Anyway, sige, nasa kabilang linya din po, Ma'am Gia, ang makatutulong sa atin, no? Diyan po, ang Deputy Chief of Police ng Pandi Municipal Police Station diyan sa Bulacan, si Police Major Rex Tamani. Magandang hapon, Major Tamani. Good afternoon po, sir and ma'am. Pati po sa ating mga tagapanood po. Good afternoon po. Yes, oo, nako. Sir, Major, paano ba natin matulungan ito si Ma'am Gia? Sir, sa ating pong complainant, sir, amin po siyang inimbitahan na magsadya po sa aming himpilan na nang sa gayon po amin siyang ma-interview at maibigay po sa kanya kakulang pagtulong po. Yun po. Actually, sir, galing na po kami dyan ilang beses na po. Una po talaga naming process is sa barangay. Kung makikipag-settle siya sa amin. Since wala po kami nakikitang hakbang na ginagawa niya, pahiga-higa lang, and kung sino-sino po ang kinukontak, dumulog na po kami sa Pandi Police Station. Sa mismong police station na po. Ang sinasabi lang po sa amin ng Pandi Police Station, hindi siya agad makukulong. Ang una niyong gawin, demand letter muna. Pangalawa, kung hindi makapagbigay Tama ng demand letter, magbigay kayo ng final demand letter. Tama naman. Oh, tama Kasi, naman. sir, tama. Gia, ano nangyari sa Kasi barangay? Kung nagbarangay kayo, ano na nangyari? Ang ginawa niya po, sir, parang ginawa niya kaming pinagbibigyan ng ayuda na tagi 1,000 eh. Nakailang harap kayo? Ano napagkasunduan? Nakailan? Ise-settle niya daw po. Pero sir, paulit-ulit niya kami niloko. Ngayon, tumakas. Tumakas na. Wala na po sa bahay. Okay. Kasama O, tatay. Kuya Edwin, siguro, It's time ateng, for the Kuya, police to enter. siguro, ayan, total, nandiyan naman na si Major, ang deputy natin, si Major Tamani. Siguro, let's give it another look, Major, kung paano natin masolusyonan yung problema niya. Siguro, magkita na kayo, no? Papuntahin Siguro, natin, invite ulit siya dyan. At, Major Tamani, siguro sunduin, puntahan na natin yung mga nagko-complain kasi medyo marami sila, no? Oo. And i-assist natin silang mabuti, Okay. Oo. Kasi sir, ang kinakabahala lang po namin, yung mga ibang member namin, may mga suicidal thoughts na po. Yun na nga. Kaya Diba? kailangan na ma-action na natin kagad Ano na na natin maaga, yan? no? Oh. So, Major Tamani, pakipuntahan na at mukhang nasasakupan nyo naman itong mga complainant natin. Para Okay. mabigyan natin ng mabilis na tulong, Large scale. Sige. So, sir, after po natin mag-usap, sir, Yun. papuntahan ko po. Alright. Yan, ganyan. Thank you. Ma'am Gia, Ako po, Mr. Ma'am. Ma'am Gia, susunduin po kayo dyan, pati yung ibang mga complainant ni Major Yan. Tamani. Oh. So maghintay lang naman po kayo at bibigyan kayo ng additional instruction ng ating action center. At yun nga po, maraming salamat sa pagtitiwala dito sa ating programa, Ma'am Gia. At kay Major Tamani naman, maraming salamat din sa oras mo at sana mabigyan natin na mabilis ang tulong itong nagrereklamo. At pakibigyan mo kami ng picture or video ng ginawa niyong pagsundo o pag-assist dito sa mga complainant natin. Actually, sir, sobra naman po din nila kaming tinutulungan. Ang sa amin lang din naman po para kumbaga mapabilis. Kasi sir, Opo. natatakot na rin po kami. Kaya nga po, kung ano-ano yung pinapangako niya after rin. po nito, Yung iba mabilisan po kayong magsusuicide na. mabilisan po kayong susunduin dyan. Sige, At para mabigyan ng kaukulang tulong. Alright. Oo. Yes. Okay po, sir. Thank you po, sir. Salamat, Thank you Gia. very much Salamat, po. Gia, Major Tamani. Salamat. Alright.